Hey guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, may isa akong subscriber na nag-message sa akin. Nung nakaraan, nag-chat siya March 30 na pa-flight na siya pa Hong Kong. March 15 ata. Napa-flight na siya sa Hong Kong and yun nga, nagdala siya ng mga haplas. Sinabi niya sa akin yung mga dadalhin niya. So sabi ko, good luck. Tapos ngayon, nag-message siya sa akin. Sabi niya magwa 1 month notice na daw siya ngayong April 30. Kaso ang problema guys, hindi siya magwa 1 month notice. Mag-go on the spot siya. Kaso ang problema is, meron pang sinusuot siya na uniform. 4 na piraso daw yun and tig 260 yung isa. Pababayaran daw ng amo niya sa kanya. So sabi ko sa kanya, pagka ganun, sabihin mo sa amo mo na tatawag ka kamo ng pulis para maintindihan mo kung bakit kailangang pabayaran sa'yo yung So pwede niyang sabihin yan kasi pwedeng pag sinabihan mo kasi na pulis, matakot yan sila, baka ma-blacklist sila. So hindi ka na niyan pababayarin kasi wala naman talagang rule or dito sa Hong Kong law na required na mag-uniform yung mga katulong and magbabayad sila sa uniform. Kasi alam ko pag ikaw na amo nagsabi ka sa katulong mo na mag-uniform sila, ibig sabihin nun, ikaw ang magbabayad sa uniform nila kasi wala naman doon sa law sa kontrata na magbabayad yung katulong sa uniform kasi lahat ng mga katulong dito is hindi nag-uniform. Middle East yung ganon. And yung kapatid ko sa Middle East, pag nag-uniform siya, amo niya yung nagbibigay sa kanya ng uniform. 4 na pares, kada Ramadan yun binibigay. So, wala dito sa Hong Kong na ganon. Kaya kapag inano kayo ng amo nyo na pabayarin yan sa inyo, or lalo na to sa subscriber ko, baguhan pa lang siya, baka manood ka ng video ko na to, huwag kang magbayad, sabihin mo tatawag ka kamo ng pulis. Ayan, sabihin mo yan sa kanya, kapal ng mukha niya. So, 1 month pa lang siya, grabe ba yung hirap ng pinagdaanan niya, hindi pa siya kasi sumagot sa tanong ko kung bakit magbe-break siya ng contract. 1 month pa lang siya, ibig sabihin, hindi ka pabawi nun. Wala, kasi 1 month siya, tapos on the spot pa siya na mag-break ng contract. Kasi pagka mag 1 month notice ka, papahirapan ka talaga ng amo mo. Nandun yung Tsaka, ang mahal guys ng pagkuha ng katulong mula Pilipinas papunta dito ng Hong Kong. So, madidemonyo talaga yung amo mo pagka ganun. Pero kasi, alam naman kasi ng mga amo natin na hindi nagtatagal yung katulong nila. Ibig sabihin, masama ugali nila. Hindi pa nila mabago-bago yung ugali nila. Palit talaga sila ng palit. Kaya yung amo ko nakasave. Kasi nga, tagal na. Magdadalawang taon na ako. Ilan na? May, June. 1 year and 10 months na ako. So, ang tagal na nilang hindi kumukuha ng bagong katulong. So, dati papalit-palit sila ng katulong. Tagdadalawang buwan lang yan mahigit. Magbe-break na yan ng contract. Pero sa akin, tumagal ako. Kaya, yung imbes na ipinangbabayad nila doon sa agency, nasisave nila, nasa-shopping nila, ganyan, nila. Ayan, kaya medyo sagana-sagana na sila. Nung bago ako dito, puro butas yung pantalon ng amo kong babae. Kasi nga, parati sila nagpapalit ng katulong. Magkano daw kada palit? Nung nakaraan, nag-away sila kasi bibili yung amo ko ng laruan na, alam mo yun, yung parang sasakyan racing na laruan. So, nagalit yung amo ko. Narinig ko, sabi niya, uuwi nga yung isang katulong, yung Indo, doon sa mama niya. Nandun kasi mag-finish contract na ayaw mag-renew. Sabi ng amo ko, uuwi nga yung katulong doon. So, kailangan natin mag-ambag ng pera para makakuha ng bagong katulong. Hindi yun naiintindihan ng amo ko. Siyempre, sa amo kong lalaki, niisip niya ako yung nagtatrabaho, bakit pagbabawalan mo ako na bumili ng gusto ko? Kaya lahat ng gusto ng amo kong lalaki, hindi talaga napipigilan, pupush na talaga yan. Kasi siya naman yung naghihirap ang aga-aga niya gumising para pumunta sa trabaho, tas alas 7 na siya ng gabi nag-out. Darating siya ng bahay, alas 8 na. Ganon yung hirap niya, tapos biglang pagbawalan ng amo kong babae. Kaya nag-aaway sila, sa harap po pa nagsigawan silang dalawa, tas parang nanumbat na yung amo kong lalaki, kaya nanahimik na yung babae. Alam mo yung amo kong babae, matapang lang yan siya sa una. Pero pag pinatulan na, takot din kasi may trauma yan. Sa bahay nila doon sa matatanda, matapang-tapangan din yung matanda doon na babae. Pero pag sumigaw na yung lalaki doon, ay, para ng takot na. Kaya ganito din yung amo ko, matapang lang siya sa una. Pero pag pinatulan ng amo kong lalaki, sinigawan,
tatahimik din siya, tapos hindi na siya sasagot, parang ano na, parang wala na, under na. Pero sa una ang tapang-tapang, ganyan siya sa una, tapang-tapang niya, magpo-provoke siya, pero pag pinatulan, ano na. Kaya ayun, wala din siyang nagawa, nabili ng amo kong babae yung dapat nabilhin niya, and also, nabili ng amo kong lalaki. Kaya yung mga katulong talaga dito sa Hong Kong, swertihan lang talaga guys. Kung napunta ka talaga sa malas na amo, wala talaga. Pero marami ding swerte dito marami ding mga swerte sa amo. Marami ding mga masasama ugali. Chinese talaga, malala talaga ugali ng mga to. Nandun na yung kaanuhan nila. So, tiyagaan nyo lang talaga kung may utang kayo na iniwan sa Pinas. Tiisan nyo lang hanggat hindi kayo sinasaktan. Pero yun nga lang, mentally ka, may stress ka talaga. Yung bago nga katulong ng, ng matatanda, ng parents ng amo kong babae, siya, nagme-message siya sa akin, araw-araw na siya umiiyak yung bago, hindi niya na daw kaya, ganyan. So, naawa ako kasi alam ko yung sitwasyon ng umalis na katulong doon. Tsinaga niya talaga yung 2 taon, kaya nung natapos siya, parang nakahinga siya ng malalim. Ayan, tas ngayon, itong bago talaga, naawa ako. Gusto ko man siyang kausapin, kaso bawal kasi pag initan kami pareho. Kaya hindi ko siya kinakausap kahit na pinapansin niya ako, nangumingiti lang ako sa kanya. Pero hindi ako yung katulad dati sa dating katulong na talaga kami, dikitan kami mag-usap, ganyan. Hindi na, kasi nga natatakot ako baka mamaya kasi biglang umalis siya, tapos sabihin sinusutsutan ko. Kaya hindi ako nakikipag-usap. Pero magka-chat kami kasi nga yung dating katulong doon, nag-iwan siya ng number niya ata, tsaka Facebook. Nakausap siya ngayon nitong bago na katulong na Indo. Tag-usap sila kung ano ugali ng amo niyang babae, ganyan. So, na-briefing na siya. Hindi ko na kailangan dagdagan pa yung sinabi nung dating katulong kasi nag-uusap na sila. Kompleto rekado na yon, hindi na ako pwedeng mangialam. So, wala. Nagulat na lang ako. Sabi niya sa akin, Jen, di ba yung pangalan mo? Sabi ko, ba't mo alam? Sabi niya, nakakausap ko kasi yung dating katulong. Sabi niya, kausap ko siya ngayon. Yan yung sabi niya, umuwi ka daw ng Pinas. Nagulat ako kasi kakabalik ko lang Ano pa lang, 3 araw pa lang kakabalik ko. Sabi niya daw, hindi siya umuwi. Sabi ko, umuwi ako. Sabi niya, nagulat siya kasi parang hindi naman daw ako umalis. Sabi ko, umuwi ako 1 week lang kasi namatay yung ate ko. Tapos nagka-chat na kami yun. Sinabi niya sa akin yung nangyari sa kanya doon, na bawal nga din daw siya magsuot ng t-shirt. So, lang siya lahat. Alam mo yung bawal kasi nga dati may pokpok kasi marami kasing pokpok na Indo dito guys, yung mga matatanda kasi marunong sila magsalita ng Chinese, so naaano nila yung mga matatanda, lalo dito sa Shamshoy po, marami silang mga mga pokpok talaga yung mga Indo, karamihan, mga matatanda tinitira ng mga yan. Kaya yung amo kong babae, yung parents nun, nakita daw dati na yung dati nilang katulong daw nagpupukpok. So pag umuwi, maraming pera tinatago daw sa ilalim ng unan. Kaya na-trauma na tong matanda. Kaya lahat ng mga katulong niya, pinagbabawalan niya ng sumuot ng mga maiiksi, ganyan-ganyan, bawal na. Ako lang dito, hindi mabawal-bawalan ng amo ko, kay masumbag ko talaga siyang kapal na mukha niya. Sabihin ko talaga sa kanya, hindi mo alam kung bakit ako nagsusuot ng mga maninipis na damit? Kasi hand wash lang ako Pag nagpantalon ako, bigat-bigat niyan, labhan ko. Kaya manipis yung damit na sinusuot ko. Sabihin ko talagang ganun, kaya hindi niya ako makumpronta. Sampalin ko siya ng katotohanan, kaya ako nagsusuot ng mga lang, yung madbili lang labhan para hindi ako napapagod. So, ayun lang guys, parating na sila, kailangan ko na magluto. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.